Upang alamin ang latest update sa mangyayaring vaccine rollout sa mga susunod na linggo, makakausap po natin muli sa programa si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Good morning po, Yusek. Magandang umaga po, Yusek Rocky. Opo, alam ko po na kayo'y abalang-abala. Ano po, inaprubahan na nga po ng IATF yung recommendation ng National Immunization Technical Advisory Group at Department of Health Technical Advisory Group na gamitin po ang Sinovac o Sinovac para sa mga healthcare workers. Pero di ba po taliwas ito sa unang recommendation daw po ng FDA? So para lang po mabigyan linaw ito, Yusek. Yes, Yusek Rocky, no? Una-una, kailangan po nating klaruhin. Hindi naman po ito talagang taliwas no, sa sinabi ng Food and Drug Administration doon po sa na-issue na Emergency Use Authority. Ang nakalagay po doon that the FDA has been flagging or has flagged the government na ito pong bakuna ng Sinovac ay hindi po nasubukan or nasubukan po dun sa healthcare workers pero mababa po yung efficacy rate among the healthcare workers that were included in the trial in Brazil. Pero nung sinuri naman po ng ating National Immunization Technical Advisory Group at saka ng TAG members natin yung mga datos, nakita naman po nila na maaari naman pong ibigay. Kaya tayo ay nakipag-usap sa FDA para to confer with them. And according to FDA nga po, ang sabi nga ni Yusek Eric Domingo, ito ay rekomendasyon lang galing sa Food and Drug Administration at maaari naman pong mapag-usapan at mabago base sa mga nakikita pang ibang datos. Opo. Bigyan daan ko na po, Yusek, yung mga tanong ng ating kasama sa media mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Kahapon po tumaas na sa 2,600 plus ang cases ng COVID sa bansa. Pinakamataas ito sa loob ng 4 na buwan. So ano daw po yung dahilan ng pagtaas na ito at makakaapekto po ba ito sa ating possible response? Yes, Yusek Rocky, no? So nakikita natin na medyo may pagtaas na mga kaso these past days. At nakikita po natin na nafo-focus itong pagtaas ng kaso sa mga piling lugar dito sa ating bansa. Nakikita rin po natin na may mga iba't ibang factors that might have caused this increase in the number of cases. Unang-una na rin po, yun pong mga easing natin of restrictions at nakikita po natin na medyo hindi po nasusunod yung mga pag-comply natin sa minimum public health standards. Kaya po tayo ay nagpapaalala pa rin sa ating mga kababayan na kailangan po ay maging stricto pa rin tayo sa pagpapatupad nitong minimum public health standards. Ang isa pong nakikita pa rin po nating factor would be the response of our local governments. Kailangan lang po natin pag-igtingin pa na mas mabuti ang ating response, lalong-lalo na po yung mga ating ginagawang quarantine and isolation protocols na marami pa rin tayo nakikita na ang mga kababayan natin ay naka-home quarantine. And this might be a cause of or a factor dito po sa mga pagtaas ng kaso natin dito sa ating bansa. Opo. Tanong pa rin po mula kay Red Mendoza, sabi daw po ni former Finance Secretary Lito Camacho sa Economic Forum ng Manila Times na nagkulang di umano tayo sa tracing, treatment at ngayon sa bakuna. Kaya daw po nahuhuli tayo ngayon sa ASEAN. Ano daw po ang reaksyon ng DOH dito? Marami na pong lumalabas ng mga ganyang bali-balita, Yusek Rocky, basta po kami sa gobyerno, sa Department of Health, tuloy-tuloy pa rin po yung mga sinasagawa natin dahil nakikita naman po natin na dito po sa mga sinagawa natin, simula nung nag-respond tayo, nakita natin that we were able to improve our health system capacity, napababa natin at na-maintain natin ang mga kaunti lang ang namamatay dito sa ating bansa. Yung mga active cases po natin ay hindi naman ganun kataas. We are just averaging about 5 to 7% of all these cases na aktibo sa ngayon at namamanage po natin. And most importantly, hindi po na-overwhelm ang ating health system. Opo, dagdag pa po ni Red Mendoza, ito po daw pagtaas ng kaso na minarka ng Octa Research tulad ng sa Pasay ay patunay na masyado na tayong nagiging kampante lalo na sa pagdating ng bakuna. Iyan ay kailangan pag-aralan para masabi natin na talagang valid yung mga sinasabi natin, mga assumptions na yan. Pero nakikita nga natin, katulad ng sabi ko kanina, may mga lapses tayo dito sa ginagawa nating minimum health protocols. And it might be, yes, there is a probability na medyo nagiging complacent tayo. Maari ito ay dahil dun sa tinatawag nating quarantine fatigue. Maari yung kasabikan ng mga tao na makalabas na dahil ang tagal na nating naka-lockdown. Maari rin na nakapag-ease ng restrictions ang iba't ibang bahagi ng ating mga
ng ating bansa, kaya merong ganito mga pagtaas ng kaso. So ang atin lang pinapaalala, both for the public and of course the local governments, is kailangan lang po natin na mas mapaigting pa itong mga minimum health protocols. This is the only way for us to prevent the further rise in cases. Opo, tanong pa rin ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Doon daw po sa recent press briefing, you said members of the IATF nga po approved the recommendation na nga po ng experts from the National Immunization Technical Advisory Group and Department of Health Technical Advisory Group who recommended the use nga po ng Sinovac for healthcare worker. By what measures are those experts deemed experts? WHO, who are they and what are their credentials? This need to be asked considering that healthcare workers are at the forefront of the fight against COVID, and should these experts be wrong, we would lose our medical frontliners. Yes, Yusek Rocky, we have been very transparent with all of these experts that we have asked to join us in this evaluation. No? So meron po tayong iba't ibang grupo ng eksperto, atin na pong nailathala at naipublish kung sino-sino sila at ano po ang kanilang mga credentials. They're coming from the different fields of medicine and science, kaya po tayo ay nagkaroon ng initiative para kunin sila dito. Ang atin pong mga eksperto, although of course they are already experts in their own field, meron ho tayong ginagamit na mga datos at saka ebidensya para po sila ay makapagdesisyon. So this would be the parameter on why and how we are deciding on these recommendations. Hindi po basta pinag-uusapan, gumagamit po ng pag-aaral ng mga ebidensya para po makapagbigay ng appropriate at saka rational recommendations. So whatever recommendations our experts would give, this would be based on science and this would be based on evidence. And if we find from the department, kasi recommendatory naman po ito, so ang Department of Health would also weigh in. At tinitignan din natin ang mga rekomendasyon na to kung talagang ito ay magiging rational at tayo ay magiging ligtas dito sa mga rekomendasyon na to. So amin pong ginagarantiyahan na ito pong ating mga eksperto, sila po ay talagang aral sila sa mga ganitong bagay at pinag-aaralan po ay ebidensya at saka siyensya para makapagbigay ng rekomendasyon. Opo, tanong naman po mula kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, how many health workers are now in the master list and how many backup vaccines do we have? Are these all in PGH, Lung Center, Dr. Jose Rodriguez, and East Avenue Medical Center? Well, yun pong master listing, meron na ho kaming talaan kasi po supposedly nung sa Pfizer, di ba, dadating dapat, nagka-indicative date tayo. So they were able to complete their master list. Pero sa ngayon nga po, dahil itong Sinovac vaccines would be more than the Pfizer vaccines that we initially were expecting, kaya po nadadagdagan ang ating master list. We already have that. And the quick substitution list also is already in place. So itong quick substitution list, ito po yung mga ipapalit natin doon sa mga healthcare workers na magre-refuse for now, na hindi sila tatanggap ng bakuna. At ito po ay base pa rin sa prioritization framework. Ibig sabihin, mga ospital pa rin, and ideally, mga ospital na malapit doon sa kanilang initial hospital or the source hospital na paggagawa ng bakuna. Opo, ano daw po yung shelf life ng Sinovac vaccines? How and when will they be distributed to the 4 target hospitals? Do they all have cold chain storage facilities? Katulad po ng napag-usapan kahapon sa IATF, it's only Secretary Galvez and Secretary Duque who is authorized to talk about the operational details of these incoming vaccines. Pero ang masasabi ko lang po, Yusek Rocky, ito pong Sinovac vaccines only requires 2 to 8 degrees na storage na freezer. So ito po ay meron po halos lahat ng aming mga ospital ng ganitong klaseng refrigeration system. So hindi po yan magiging problema para sa ating sistema. Tanong po ni Julie Aurelio na Inquirer, please explain daw po in brief terms of NITAG, FDA, HTAC or on vaccine approval and use. Who should we follow regarding vaccine use? Kapag tayo ay merong parating na bakuna, kung ito po ay papasok sa ating bansa, it has to go through our Food and Drug Administration first and foremost. Dito po sa Food and Drug Administration natin, meron po tayong set of experts also na tumutulong sa FDA
para makapagsagawa ng evaluation to issue out the EUA or not to issue the EUA. Pag lumabas na po ang EUA, kung sakaling ang bakuna ay donasyon lamang, hindi po kailangang dumaan ng Health Technology Assessment Council. Kapag kalabas po nitong EUA for donations, didiretso na po sa NITAG ang evaluation para malaman natin kanino natin siya ibibigay, paano natin siya ibibigay, at paano natin sila babantayan kapag nabigay na ang bakuna. So ang NITAG po ang nagpo-proseso niyan, ini-evaluate, nagbibigay na rekomendasyon para mas maging rasyonal po ang ginagawa natin dito sa ating gobyerno. Kapag naman ang bakuna ay bibilhin or to be procured, pagkatapos po ng FDA process at nakapaglabas na ng Emergency Use Authority, kailangan pong dumaan sa Health Technology Assessment Council. The Health Technology Assessment Council will then be evaluating based on cost effectiveness, risk-benefit analysis, and other implications like ethical, social, economical. Lahat po yan titignan nila. Pagkatapos po, kung nakapagbigay sila ng positive recommendations, katulad nung sa Pfizer at AstraZeneca, nakapagbigay na sila, ito po ididiretso uli sa NITAG para naman po malaman kung kanino ibibigay, at paano babantayan ang mga nabigyan ng bakunang ito. Opo, mula naman po kay Rida Reyes ng GMA News, Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin confirmed that the first of the 20 million doses of Moderna vaccines will arrive daw po in the country. May timeline na po ba tayo dito? Si Secretary Galvez po ang nagbibigay ng mga ganitong mga timelines, Yusek Rocky. But based from the statements of Secretary Galvez in the past, na maaaring makita natin by the 3rd or the 4th quarter ang mga bakunang ito. Opo, tanong pa rin po ni Rida Reyes, reaksyon po ng Department of Health sa desisyon ni Pangulong Duterte na manatiling GCQ ang Metro Manila, Baguio City, Davao City at iba pang lalawigan ngayong Marso. Tayo po ay sumusuporta. Kung ano man po ang sasabihin ng ating presidente, yan po ay susundin natin. Base po sa pag-aaral ng Department of Health sa ating mga datos, mukhang ito naman talaga muna dapat ang maging estado natin dahil nakikita nga po natin ang mga pagtaas ng kaso sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. So mas maganda po na mabantayan pa rin natin ng mas medyo GCQ status ito pong ating mga lugar para po tayo makasiguro na hindi pa further tumaas ang mga kaso. Opo, reaction din daw po ng DOH sa pinatupad ng IATF na uniform travel protocols kasi hindi na daw po kailangang sea travels at land kung saan hindi na required mag-undergo ng COVID testing at quarantine. Suportado po namin yan, and that has been recommended already by our experts even before na ito pong pagtetest natin dito po sa mga borders natin ay minsan ay nagiging irrational na, kasi minsan ang ginagamit po ay hindi appropriate na test. Minsan naman po itetest pero wala pa dun sa sinasabi nating peak ng viral load kung sakali, wala pa sa ikalimang araw. Pagdating kasi itetest na. And sometimes we miss the opportunity to detect really the virus. So parang nagiging inefficient din po. So ang pinaka rekomendasyon ng ating eksperto so that government will be efficient is that we do symptom screening and monitor these travelers na lang within the local government so that we can be efficient and at the same time we can ensure na itong mga travelers natin ay hindi makakapanghawa dun sa kanilang pupuntahang mga local government. Opo, follow-up po ni Sheila Crisostomo, handa na daw po ang handa na ba ang Department of Health to receive 600,000 Sinovac vaccine bukas? Pabigyan ng overview ang mga kapabayaan natin mula sa pagdating sa airport. Lahat naman po ay sinasagawa na para makapag-prepare. Actually, we had been prepared for weeks already because we were expecting the Pfizer vaccines before. And sa ngayon, inuulit na lang po natin at nire-repaso kung ano man po yung mga ating sinagawa noon. Nag-simulation activities po kahapon at tinignan kung paano yung pag-receive, pagtanggap nito, pag-distribute, pag-transport. Lahat po ay sinisiguro na wala tayong as much as possible magkagap dahil napaka-importante po ng bawat dose ng mga bakunang ito. Opo, nagpahayag naman daw po yung ilang sektor ng healthcare workers gaya ng mga medical technologists sa sinasabing double standard sa pagbibigay daw po ng Sinovac vaccine. Nasabi po kasi ng isang eksperto sa Department of Health na dahil mababa daw po yung efficacy ng nasabing bakuna for healthcare workers, ibibigay na lang ito sa mga frontliners na nasa laboratorio at hindi daw po direktang nangangalaga ng mga pasyente.
Katulad daw po ng sentiments din po sila ng BPO workers noong nabalita na essential workers lang ibibigay ang Sinovac. So ano daw po ang reaksyon ng Department of Health dito? Gusto ko lang hong klaruhin sa ating mga kababayan, hindi po walang kwentang bakuna itong Sinovac para sabihin natin na kasi hindi pwede sa healthcare workers, ibibigay na lang natin sa iba. Maaari po na ito pong eksperto ng Department of Health nung nagsalita siya, tinutukoy niya po kasi yung nakalagay po dun sa EUA ng FDA na sinasabi na fina-flag nga yung gobyerno na maaring hindi siya appropriate sa healthcare workers na directly exposed to COVID-19. Dahil nga po dun sa pag-aaral na ginawa sa Brazil, mababa yung efficacy rate. Kaya po nasabi niya siguro kung hindi naman pwede sa mga healthcare workers na directly caring for patients, maaari natin ibigay dun sa mga hindi directly caring, like the laboratory personnel. We consider all healthcare workers essential, importante, and we value them. Kaya wala po tayong sinasabi na mas mababang klaseng bakunang ibibigay. Ito pong parating na bakuna na Sinovac, pag tinignan po natin sa kabuuan, this can lessen your chances of having severe infection by as much as 75%, and it can lessen your chances by as much as 100%, Yusek Rafi, and can lessen your chances of being hospitalized and dying. At sa tingin ko, yun pa lang po na factor na yun dito sa Sinovac ay napakalaking tulong na po sa healthcare workers. So wala po tayong sinisino, lahat po pantay-pantay, even the BPO industry, kasama pa naman po lahat sa scope na sinabi ng ating presidente. Meron lang po tayong pinaprioritize na mga populasyon ngayon who are at most risk para mabigyan muna nito mga bakuna, and pagkatapos the rest of the population can receive their vaccines. Okay, maraming salamat po sa inyong paliwanag, Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Thank you very much po.